Grabe ang taas ng gas, no? Bakit nga ba? Kasi nga, may gera. Pero, ganun lang ba kasimple yun? Madami namang gulo sa Middle East, pero bakit etong sa Iran ay ang laki ng epekto sa atin? Ano nga ba ang pinakarason? Kung curious ka, eto na, ipapaliwanag ko. Alam natin ang Iran ay nasa Middle East. Kung di mo pa alam yon, ngayon alam mo na. Pero saan sa Middle East? Yun ang pinakaimportante. Malaking porsyento ng langis na ginagamit ng buong mundo ay dumadaan sa Strait of Hormuz. Ito ay isang waterway na matatagpuan sa gitna ng halos lahat ng oil-producing country sa Middle East. Andyan ang Saudi, andyan ang UAE, andyan ang Qatar, at pinakaimportante, ang Iran. Ngayon, dahil may gera, apektado lahat ng dadaan dito. Mga barko, mga oil tanker. Pero dahil ang Iran ay nasa bukana ng daanan nito, ay lalong grabe ang epekto. Tapos, nagbanta pa ang Iran na titirahin lahat ng dadaan. Kaya dito, takot ngayon ang mga oil tanker na nagdadala ng langis sa iba't ibang parte ng mundo na dumaan dito. Parang ganito lang yan. Kunwari, may utang ka sa kapitbahay mo, no? 2 taon ka nang hindi nagbabayad. Tapos, ang daanan mo pa uwi sa inyo ay sa tapat ng bahay nila. Siyempre, maiilang ka talaga, baka batuhin ka pa nun, di ba? Baka abutin ka pa ng bugbog. Ganoon ang nangyayari ngayon. Kahit maraming barko hindi naman tinatamaan ng mga missile, syempre matatakot sila. Pero bakit nga ba ginagawa ng Iran to? Bakit kailangan madamay ang ibang bansa samantalang ang kalaban niya lang naman ay US at Israel? Sa totoo lang, damay lang tayo. Ang pakay ng Iran dito ay pressure ang mga Amerikano na mawalan sila ng tiwala kay Donald Trump para mapilitan itigil ang gera. Parang naisip siguro nila na katulad doon dati sa Vietnam, kapag nagawa nila mapagrally ang mga Amerikano, mapipwersa yung gobyerno nilang tumigil. Kahit sobrang lamang na lamang sila sa gera, kung yung mga mismong mamamayan nila ayaw na sa gera, syempre, titigil na rin sila. Yun ang pakay ng Iran. Isa pa, dahil kinikilala ng mundo na world power ang US, kapag hindi nila nasolusyonan ang problema na to, malaking dagok yan sa prestige nila. Kaya yun, dagdag pressure pa yan kay Trump. Kasi si Trump nasa isip niya, ang taas ng ego niya di ba? Na siyang napakagaling niya. Ngayon, medyo nagkakaproblema sila. Malaking epek yan sa kanya kapag hindi niya nagawa ng paraan yan. Parang mapapahiya siya. Sa ginagawa ng Iran na to, ang tawag dito ay asymmetric warfare. Yan ay klase ng pakikipagdigma na kung saan ang isang mahinang power, katulad ng Iran, ay kaya sumabay sa malakas na power gaya ng Israel at US. Kaya nilang sumabay sa ibang paraan maliban pa sa lakas ng military nila. Kaya makikita mo naman wasak na halos ang military ng Iran. Pero nakakapalag pa rin sila. Mga hakbang nila ramdam na ramdam ng US. Isipin mo, sobrang bugbog na ng Iran. Naubos na nga mga leader nila. Pero ang laki pa rin ng problema na binibigay nila. Sa isip ng Iran, basta ituloy nila itong ginagawa nila, may pag-asa pa rin silang manalo. Ang tanong, paano ito maayos? Ang sagot, ewan. Depende yan sa gagawin ng mga bansang kasali. Ang nakakatakot niyan, baka kumalat ito, baka dumami pa ang kasali. Kasi lahat ng mga involved, yung USA, yung Israel, at ang Iran naman, meron yan kanya-kanyang mga kaalyansa. Meron yan kanya-kanyang mga kaibigan. So, sana wag na itong kumalat. Sana matapos na to kasi sobrang taas na ng gas. Di ko nga alam benta ko na lang kaya kotse ko, bili akong bike. Kaya ko ba kayang mag-bike mula Laguna hanggang Pasig? Kung kayo, kaya nyo ba yun? Sige nga, i-comment nyo gaano kalayo ang kaya nyong i-bike. Okay, kita-kits na lang uli. Sa susunod na lang ingat kayong lahat. At saka medyo magtipid tayo sa gasolina natin kasi baka umabot pa yan ng 500 pesos. Wag naman sana. Okay?
Goodbye!